Paano kumuha ng Atomic credit card? Let's go. Unang gagawin natin ay to install the Atomic app. If you have an Android device, you can install Atomic in Google Play Store. Kapag iOS or iPhone naman cellphone mo, you can install it sa App Store. Once na-install mo na, open the app. Once nabuksan mo na, click Get Started, enter your active mobile number, then tap Next. They will ask you to verify your mobile number. To verify, mamili ka lang sa 3 options kung ano way mo gusto matanggap ang OTP. For me, I will select Continue with Voice. Then, I will tap I am not a robot. Then, makakatanggap ako tawag galing kay Atomic telling my verification code. Then if SMS naman pinili ko, makakatanggap ako ng text galing kay Atomic kung saan nandoon yung OTP. Once alam mo na verification code or OTP, enter mo lang dito to verify your mobile number. They will ask you to create a 6-digit passcode. It will serve as your MPIN. Then click Next. Once na-enter mo na passcode na gusto mo, then they will ask you to retype it. Once na-re-enter mo na passcode mo, mapupunta ka dito and you'll be asked to enable Face ID para mabilis kang makalagin. Tap Enable Now. Then to enable, you will be asked again to enter your 6-digit passcode. Once you have entered it na, makikita mo ito na notification. Then you'll be successfully logged in. Next step is to click this exit button. Then tap Home. Then click Card. Tapos mapupunta ka na dito. Then scroll down hanggang mapunta ka sa How to Apply. Dito sa How to Apply, makikita mo ang accepted valid ID ni Atomic. Kagaya ng SSS ID, UMID ID, driver's license, passport, or national ID. If meron ka isa sa mga ID na ito, pwede ka nang kumuha ng Atomic credit card. Next step is to click Apply for free. Then mapupunta ka dito kung saan you can decide ano kulay ng Atomic card kailangan mo. Can be black, white, or pink. For me, black pinili ko kasi I find black elegant. Once nakapili ka na rin ng color ng Atomic card mo, click mo I agree to Atomic card membership agreement and loan agreement. Then click Next. Then tap Allow Location Access. Tapos mapupunta ka dito. Kung saan sinasabi dito na dapat ang ID na gagamitin mo is yung plastic talaga na ID. Bawal ang electronic ID katulad nito or kahit yung Xerox ID, bawal rin. Dapat talaga yung original ID. And make sure klaro ang details sa ID at nakikita rin ang signature. In terms naman sa national ID, since wala naman talaga ito perma nakalagay, okay lang wala as long as klaro ang details at walang blur part sa ID. Once klaro na yan sa'yo, click Take Photos with Camera at mapupunta ka dito. Once nandito ka na, allow Atomic to access your camera. Then mamili ka kung anong ID meron ka out of the option given. So since passport meron ako, I will select passport. Then you will see instructions sa taas kung ano i-scan mo. Sabi dito, front passport. Kaya yung passport na may picture ko, ang una kong na-scan. Note, make sure yung ID mo pasok sa broken lines as you can see in the video. Once okay na, click Take Photo and Upload. Then magre-reflect dito ang passport front ID photo mo. Next is signature of passport. So, we'll take photo sa part na may signature. Once pasok na sa broken line ng ID, click Take Photo and Upload. Then, it will reflect here. Next step is to click Confirm. Then, click this down arrow. Then, choose the appropriate title you want to be addressed. Ako, I will select Mr. Next step is to double check kung tama na ba lahat ng info mo. If wala ka pala middle name, click I don't have a middle name. Then mawawala yung middle name requirement. Pero since may middle name ako, I will let this be. Next step is to click this arrow sa permanent address. Tapos mapupunta ka dito kung saan you'll be required to enter your permanent address. Once na-enter mo na, next step is zip code. Paano malalaman ang zip code? Para malaman ang zip code, you can type your city, then ask Google for your zip code. Once okay na, click save, then the permanent address will reflect here. Next step is to click next, tapos mapupunta ka dito. Enter mo lang required information na hinihingi ni Atomic. After entering the info, scroll down ka lang, then enter the remaining personal info required like education, kung ano natapos mo, at marital status, tulad ng ginawa ko. Dito naman sa character reference information, napaka-importante nito kasi ito yung tatawagan ni Atomic kung marunong ka magbayad ng utang or hindi. So to enter the info, click this arrow at mapupunta ka dito. In choosing the person na ilalagay mo sa character reference, make sure na close mo siya at nasabihan mo na in advance na
mag-a-apply ka for Atome. Para just in case tumawag si Atome, ma-approve agad credit card mo. Ito pala ang list ng mga tao pwede magbigay sa inyo ng character reference. Once na-enter na ninyo required info, click save, then it will reflect. Dito sa work information, enter mo lang trabaho mo. Ako pipiliin ko self-employed. Then after entering your employment type, tatanungin ka ng additional info. Dito sa name of employer, ito yung pangalan ng boss mo. Pero if self-employed ka, kagaya ko, pwede mo ilagay sarili mong pangalan. Dito sa work address, job industry at occupation, enter mo lang ang info appropriate sa work mo. Dito sa job position, if wala sa list nila position na nakalagay, select others. Dito sa work since, ilagay mo lang kung kailan ka nagsimula magtrabaho. Or if negosyante ka, kailan ka nagsimulang mag-open ng negosyo. Dito sa monthly income at payday, be honest as possible kasi normally dito nila binabasihan credit limit mo. Dito sa second payday, optional lang ito. Pero if twice ka tumatanggap ng sweldo sa isang buwan, pwede mo rin lagyan ito. Pero since ako, isang beses lang sa isang buwan, sinusweldohan ng sarili, isa lang ilalagay ko. Then click next. After clicking next, mapupunta ka dito kung saan you can decide kung ano ilalagay pangalan sa credit card mo by clicking this arrow. Dito naman sa mailing address, dito ipapadala ang Atome credit card mo. Kung wala ka address na nakalagay dyan, pwede mo i-edit yan if you want, depende kung saan ka nakatira ngayon by clicking this arrow. Or pwede mo rin gamitin ang address na nakalagay dito by clicking use. Then after mailagay ang mailing address mo, click next, then click confirm kung tama ang mailing address mo. Itong mailing address pala is dito ipapadala ang Atome credit card mo. And for the final step, make sure wala kang glasses na suot, sombrero, or kahit anong alahas. Then okay ang lighting ng kwarto mo kung saan ka magpapa-facial verification. Pag-check ka na lahat sa sinabi ko, click Start Facial Verification, then let Atome scan your face. Then after scanning your face, you just need to wait at least 3 days for the verification of identity, information, and facial verification. And if approved ka, makakatanggap ka email kagaya nito kay Atome na sinasabing approved na yung Atome credit card mo. Then after approximately lang 10 to 15 business days, i-deliver na yung Atome credit card mo sa bahay or sa mailing address na nilagay mo. Helpful ba ang video na ito para sa inyo? And dahil yan, gusto nyo na rin kumuha ng yung sariling Atome credit card. Maglalagay ako ng referral link sa description at comment kung saan you can click it to get your own Atome credit card. At dahil umabot rin kayo sa the end of this video, may 2 bonuses ako para sa inyo. Dahil since kukuha na kayo na yung sariling credit card, Atome, as you can see sa likod, may CVV. And we want it to be more secure kasi madami ng scam ngayon, especially pag pupunta kayo ng supermarket. Baka yung sales lady o cashier, i-type nila yung mga private info ninyo at ma-hack pa yung credit card ninyo. Dahil dyan, I will recommend you to get your own anti-theft sticker for credit card. So if you get that sticker using my referral link dito, magkakaroon ka ng discount up to 25% off, maximum cap at 600 with minimum spend of 200 pesos. So damihan nyo na po ang pagkuha para ma-avail nyo yung discount using my referral link. At pangalawang bonus ko naman sa inyo is that since kukuha na kayo ng Atome credit card, I know you want to know kung paano gamitin ito. Gagawa rin ako ng tutorial para dyan. Click mo lang ito. O di kaya gusto mo rin matutunan paano i-activate ang iyong Atome credit card. Gagawa rin ako ng tutorial for that. Click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like, subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.